hiya, kinakabahan, tanungin nyo lang po sila, ano ba yung gusto mo? Kasi yung gusto o yung reason niya ngayon, yun yung panlaban niya sa takot na meron siya. For example, bilang OFW. Bilang OFW, nung una yan silang mag-abroad, natatakot din yan sila. Hindi nila alam kung kaya ba nila, kung yung tipo bang pagdating ba nila doon, mapubuhay ba sila, mamamatay ba sila. Hindi nila alam, kaya natatakot sila. Pero ginawa pa rin nila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gusto nila, mabago yung buhay na meron yung pamilya niya. Makaprovide siya, makapag-aral yung anak niya. Yun yung gusto niya. Ulitin ko, normal lang matakot, manormal lang kinakabahan. Kung magstay ka naman dyan, kung yan talaga yung gusto mo, wala akong magagawa. Pero isa lang masasabi ko, kung ikaw gusto mo at yung magulang mo susuportahan ka, kasi babalik ka sa paaralan kasi yun yung gusto mo, may opportunity ka. Sana wag mong sayangin. Kung gusto mo talagang mag-aral kasi gusto mo, gawin mo. Kahit natatakot ka, kahit nahihiya ka, it is because, ulitin ko, ano nga ba yung gusto mo? Maging tambay ba? Hanggang ganyan na lang ba yung buhay mo? Pag gusto mong baguhin kasi nagsasawa ka na sa ganyan, wala namang problema. Basta ang importante, harapin mo yung takot na meron ka. Tandaan mo yan sana. Sa mga magulang dyan, sa mga tao dyan na nakikinig, if ang pinag-uusapan, takot, hiya, kinakabahan, tanungin nyo lang po sila, ano ba yung gusto mo? Kasi yung gusto o yung reason niya ngayon, yun yung panlaban niya sa takot na meron siya. Kasi bakit? Kapag gusto mong mag-aral, kailangan mong labanan, ikumpronta, or harapin yung takot na nararamdaman mo. Kasi lahat naman tayo natatakot. Lahat naman tayo pwedeng mabuli. Lahat naman tayo pwedeng i-judge ng ibang tao. Kasi ikaw, bumalik ka sa paaralan, mahihiya ka talaga. Pero ito yung masasabi ko sa'yo. Hindi lahat ng tao may kakayahan na paaralin ng magulang nila. Hindi lahat ng tao may kakayahan na mag-aral ulit. Pero kung meron ka, sana gawin mo na kahit natatakot ka.